Siyempre, nandito na naman ako sa paborito kong lugar, ang kusina. Paboritong lugar niyo din ba ito? Hindi ko na nga pala ito nagagawang hugasan sa tanghali pagkatapos kumain. Dahil palagi ako nagmamadaling kumilos, ang first period ko kasi sa hapon ay nagsisimula ng 12:45. Pansin mo din ba, nakasuot pa ako ng school uniform? Paborito ko kasi itong suoting char, kaya kahit sa bahay lang nakasuot ang school uniform. Sayang kasi kung magbibihis ako agad ng pambahay na damit, mapapawisan din naman. Kumuha nga pala ako ng tubig sa labas kaso wala palang laman yung tumbler namin. Alam mo, yung tumbler namin minsan parang ikaw char, pero madalas parang wallet ko. Grabe yung kalagayan ng wallet ko. Sa sobrang taas ng mga bilihin ngayon, hindi na umaabot ng kinsenas at katapusan. Sa bumba nga pala kami kumukuha ng tubig. Nakahus nga lang pala yung bumba na ito. Yung hose namin nandun sa balon, kaya kapag nagbubumba kami, lumalabas din ng tubig. Matigas nga pala ito bumbahan minsan. Mas matigas pa sa'yo lalo na kung papilit ka. Char. Kapag matigas itong bumbahan, mas nakakapagod dahil kaunti lang lumalabas na tubig. Pero minsan, mas marami siyang nilalabas na tubig kapag malambot siyang bumbahan. Naku, nagabihan na nga pala ako mag-igib ng tumbler namin. Inaantay ko pa kasi yung anak ko galing ng school bago ako nagkilos sa bahay. Ang hirap naman kasi kung habang nagbubumba ako, karga-karga ko siya. Kaya kailangan na mayroong nag-uugoy sa kanya, lalo na ngayon na maoy si Yvonne. Maoy siya dahil tinurukan siya ng penta ngayong araw sa kanyang hita. Tapos yung asawa ko nasa bayan pa, naghahanap ng gagamitin ni Yvonne para sa book character costume. Naku, madilim pala itong video na nakuha ko. Nakalimutan ko kasi na pwede pala na gamitin yung flashlight ng phone habang kumukuha ng video. Siguro mga 5 balik-balik yung ginawa ko bago napuno yung tumbler namin. Sinusulit ko nga pala yung pagkakataon na hindi umiyak si Yvonne. Kasi kapag umiyak yon, hindi na naman ako makakakilos sa gawaing bahay. Habang nagbubumba ako, iniisip ko nagagawa pa pala ako ng long piece para sa araw ng bukas. Shout out nga pala sa mga teacher na katulad ko na inuuwi pa sa bahay ang mga gawain na hindi natatapos sa school. Naku, ang hirap pala pag walang asawa sa bahay, pero nakakaumay din kung palaging kasama. Char! Ay, sa wakas na puno na din pala yung tumbler. Kita nyo naman, puno na yan ng tubig. Grabe naman, pawis na pawis ako nito. Wala man lang pumupunas ng pawis ko. Char! Harot-harot mag-voice over pero ayaw magpaharot sa asawa. Palagi kasi akong pagod sa school, sabayan pa ng mga gawain dito sa bahay, kaya ayaw ko ng harot-harot. Sa mga oras na ito, pinagpapatuloy ko na yung mga hugasin na hindi ko natapos. Kita nyo naman, hindi na ako gumagamit ng palanggana sa pagbabanlaw. Pero syempre, sinisigurado ko yan na wala ng sabon. Maliit lang kasi yung lababo namin, kaya hindi na ako gumagamit ng palanggana. Masyado na kasing masikip kung gagamit pa ako ng palanggana. Syempre, pagkatapos ko magugas, kinukuskus ko ang lababo para matanggal ang dumi at ang mga parte na madulas-dulas sa lababo. Pagkatapos niyan, nilabahan ko na ang basahan para maging malinis na ulit. Matagal na kasing walang laba yung basahan na ito. Ako lang naman kasi ang inaantay ng basahan na ito. Pagkatapos ko nga magugas ng mga plato ay sinunod ko na itong mga bottled milk ng anak ko. Kinukuskus ko nga pala ito ng mabuti para matanggal ang mga nakadikit-dikit na mga milk. Pinapaikot-ikot ko ng pabalik-balik ang brush sa loob ng bottled milk. Labas-pasok ang brush sa bottled milk. Baka mamaya iba na naman ang iniisip mo sa labas-pasok na yan ha. Bottled milk po yan. Powdered milk nga pala yung gamit ko sa anak ko. Hindi kasi pinagpala yung utong ko, kaya yun, sobrang gastos sa powdered milk. Inverted ang utong ko. Maliban sa inverted, mabilis pa matuyuan ng gatas. Kaya ang resulta, namumulubin na ako sa pagbili ng powdered milk. Naku, ang mahal pa naman kasi talaga ng presyo ng gatas ngayon. Sa sobrang mahal ng gatas, parang gusto ko na lang maging gatas. Parang mahalin din ako. Kasi nga kulang sa aruga. Syempre, para masiguro talaga na malinis ang mga bottled milk, magpapakulo ako ng tubig at kapag kumulo na, syempre, bubuhusan ko mga bottled milk. At habang inaantay ko na kumulo ang tubig, pinapainit ko na rin yung katawan ko para mamaya ready na. Charot, harot. Pero ito talaga yung totoo. Maglilinis muna ako ng sala namin habang inaantay ko na kumulo yung tubig. Grabe, alam niyo ba, itong sala namin, ako yung laging inaantay na maglinis nito. At habang naglilinis ako, may saybit na yaw-yaw sa anak ko. Paulit-ulit na sinasabi na pagkagaling sa school ang mga gamit ilagay sa tamang lagayan. Hindi rin siguro alam ng sala na ito na napapagod din ako. Siyempre, gusto ko din magpahinga, pero paano makakapahinga kung maraming kalat? Okay lang sana kung pera yung nawalis natin. Kaso, sa sobrang dami ng kalat, puro na lang sama ng loob. Pwede bang magbenta ng sama ng loob sa inyo? Balik tayo sa paglilinis. At habang naglilinis ako, napansin ko lang, grabe yung paa ng anak ko, paugoy-ugoy lang, sana all hayahay. Tingnan niyo naman, palinis-linis lang ako, pero ang baba ko hindi na naman magtigil. Tapos sasabihin ng iba, speaker daw ang baba ng mga nanay. Hoy, hindi kami magiging speaker kung sa isang sabi lang namin sumusunod na kayo. Paulit-ulit din kasi yung ginagawa ninyo, kaya yung sinasabi namin paulit-ulit din. Ay, kumukulo na pala yung tubig, ibubuhos ko na ito sa mga bottled milk para mamatay ang mga bakterya. Syempre, dahil may sobrang tubig sa aking pinakulo, ibubuhos ko ito sa aming termos. May termos nga pala kami, pero bihira lang kami mag-coffee. Wala din kasi akong hilig sa coffee para magpainit. Iba kasi
kasi yung hilig ko, char. Naku, hindi pa pala ako tapos maglinis ng sala. Paulit-ulit yung walis ko dahil ang daming alikabok. Kailan kaya magiging pera yung mga alikabok dito? Tapos sasabihin nyo mga nanay, mga mukhang pera. Hindi Pero alam mo, kung pera lang yung alikabok, tatama rin na ako magwalis. Grabe, pansin nyo ba yung antok na yung tagaduyan? Gusto na niyang matulog, kaya lang sabi ko wala pa siyang kain, antayin pa namin si papa niya kasi nandun ang ulam. Pag dito ka talaga sa bahay, hindi ka maubusan ng gawain. Tingnan mo naman yung tinupi ko ng mga damit nakarang araw pa. Ako pa din yung inaantay nito para mailagay sa mga Durabox. Syempre, pagkatapos yung ilagay ang mga damit sa Durabox, maglilinis ako ulit. Hala ka, may cotton buds pala dito sa gilid ng Durabox. Grabe, ako pa pala yung inaantay ng cotton buds nito para mailagay sa lagayan. Baka sabihin nyo, nagre-reklamo ako hindi sinasabi ko lang yung totoo. Pagkatapos ko sa cotton buds, lilinisin ko na rin yung red na tray. Grabe, rambol na yung mga laman. Sobrang naiinis talaga ako sa red na tray na ito dahil kumalat yung glitters, ayaw ko pa naman sa lahat yung glitters. Dahil kumalat yung glitters, ibubuhos ko na ang laman ng red na tray dito sa sahig. Bad trip, yung glitters hindi nakalagay sa plastic, nakalagay lang sa papel na tinupi. Kaya ayun, yung papel tumagilid kaya nabuhos na ang laman na glitters. Sumalampak na ako sa sahig para makalinis ng maayos dahil naiipit yung bilbil ko. Pagkatapos na nga pala naglinis ng red na tray, ay nagwalis na din ako. Inaantay din kasi ako ng sahig na ito, nawalisan ko siya. Grabe, ang dami palang nag-aantay sa akin sa bahay. Sana sa sunod, pera naman ang mag-antay sa akin sa bahay. Buti na lang pinapansin ko yung mga nag-aantay sa akin sa bahay. Kasi kung hindi ko papansinin, siguro dadalawin na kami ng mga mababait na daga. Naku, ang hirap pa naman kapag may daga ang bahay. Gumaganti kasi ang daga kapag sinasaktan mo sila. Para maiwasan ng mga mababait na daga, dapat talaga araw-araw ang linis. Hala ka na, hindi pa pala ako tapos maghugas. May mga naiiwan pa pala na hindi ko napansin kanina. Kung saan-saan kasi nakalagay yung tumbler at ang box na ito, hindi pa pala nahugasan. Akalain mo yun, inaantay din pala ako ng tumbler at ng box na ito para hugasan. Kung hindi ko kasi ito papansinin ngayon, tatambak lang dito sa gilid ng lababo tapos marumi. Kapag gustong gamitin, hindi agad-agad magagamit dahil hugasan pa. Siguro naman sa pagkakataong ito, wala nang hugasin na nag-aantay sa akin. Hindi nga pala ako nagsaing dahil nakita ko na marami pa kaming kanin. Akala mo din ba kusina at sala lang ang lilinisin? But wait, nakita ko nag-aantay din pala sa akin yung mga damit na tupiin sila. Syempre, dahil ako yung inaantay nito, tinupi ko na habang tulog pa si Yvonne. Kaunti na lang din naman yung tutupiin dahil nakapagtupi na ako nakaraan. Ito nga pala yung mga basa na naiwan nakaraan kaya hindi nasama sa tupiin. Time to check, 7:00 na pala ng gabi. Hindi pa din ako nakabihis ng pambahay dahil mayroon pa akong ginagawa. O siya, sige hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na video. Good night!